Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito po yung reading ninyo for December 22 to 28 or kahit pagkatapos ng mga petsang binanggit ko. Bakit? Kasi ang lahat naman ng mga timeless reading ko po dito ay timeless. So, kung kailan makarating sa inyo tong reading na to, yun siguro yung perfect time na ma-receive nyo yung mga messages na nandito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. I'm very grateful. Malaking tulong po yung mga nag-subscribe, nag-like, follow, yung mga laging nag-share, nagko-comment ng mga readings ko, yung mga nag-avail ng private, palaging mga nag-avail ng private readings, yung mga nag-avail ng subscriptions and memberships, at pati na rin yung mga hindi nag-i-skip ng mga ads or commercials sa mga videos ko. And regarding private reading ko guys, pakitignan-tignan na lang yung mga announcements sa FB page ko or pakitignan yung mga nakasulat sa description or pinakadulo. Okay? So, Merry Christmas, Cancer, bago magkalimutan kasi itong petsa ng reading mo is December 22 to 28. So, babatiin na kita ng a blessed Christmas and a blessed New Year na rin. Yan. Tingnan na natin yung mga energies mo, Cancer. Maskara, ano pa? Yung muna natin ha. Latag muna natin. May goal. Ano pa? May family. Ano pa? May fury. Ay, nako. May galit na galit dito. Mainit ulo ha. Paskong Pasko. O December na December. Hindi ko alam anong kinagagalit. Pag sinabi nating fury, matindi yan. Naglalagablab to. Hindi mo yung tsuro. Irritable, galit na galit. Parang takuri lang eh. Tingnan mo yung ulo. May mga usok. Okay. Maaaring meron ditong nagpipretend kasi may maskara. Pag sinabi nating maskara, pinagtatakpan ko ano talaga yung totoo sa ilalim. No? So, pwedeng may nagsisinungaling, nagpapanggap, pretend, or nag-hide ng kanyang true personality or feelings. Hindi ko alam kung anong hinahide, but there is a mask. No? This person is wearing a mask or maybe the situation is wearing a mask. Pag sitwasyon, pwede rin naman naka-disguise eh. Hindi mo alam eh. Oh, akala mo ganito pero biglang boom, iba pala. No? O pwedeng blessing in disguise kung positive pero pwede rin kasing negative. Hindi ko kontrolado yan. Basta meron ditong some kind of faking or deception, pretending, or inconsistency with the mask card. So, whether ikaw yan or if you're dealing with the person na ganun yung kanyang mga pinapakita, galawan, So, meron ditong something goal, a purpose, expectation and destination. Wow! So, I can see you na meron ka tina-target dito and most likely, before the year ends, is mata-target mo yan, ma-accomplish mo tong target mo na to, mahihit mo siguro yung target mo. No, meron ka kasing specific goal eh. So, siguro talaga ito yung goal mo bago matapos taon, And mukhang makukuha mo yan. There is something here na related sa family. Siyempre, holidays. In-expect na natin yan. Yung mga gatherings, reunions. Makakapag-bonding, magiging masaya yung pamilya, buo. So, nakikita ko kung may mga OFWs kayo, nakikita ko magiging magkasama kayo sa Pasko. Kompleto, masaya ang pamilya. Okay? Or basta may mga family matters or events dito. And dito na nga yung si Fury. Merong galit na galit, nang gagalaite. Mainit ulo. O yan, mag-ingat sa ganyang energy, Yung tipong hindi makontrol yung galit, tapos may mga, pwedeng may mga aberya, consequences, o baka may mga encounter ka ng ganyang energy na galit na galit. Or baka ikaw, kung maka-encounter ka na ikaw yung paiinitin yung ulo dyan. Parang takuri lang. O, di ba may pangkapi ka na? So, tignan na natin yung love life mo. Meron ka ditong twin flame. Meron ka magnetic connection. Meron ka rin balance. Mukhang pakukuluin yung dugo mo nito. Sino kaya yan, dear? Malamang alam mo na yan. Or pwedeng paparating pa lang eh.
So, balik tayo sa love life mo, twin flame, magnetic connection. Wow naman, Cancer. Ikaw na. Ang ganda ng mga cards mo sa love reading mo. So, guys, pwedeng ito energy mo, energy ng person na connect mo, no? So, sasabihin ko lang sa'yo, wala akong nakikitang tsaka dito sa mga cards mo pagdating sa love reading mo. So, itong December 22 to 28 mo is mukhang happy naman, smooth naman yung connection mo. Actually, sinasabi dito, pwedeng twin flame mo siya, no? So, sabi dito, this person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred to you. O, diba? Charot, sacred daw yung connection ninyo. O, diba? Magnetic, o. Another confirmation. Twin flame and magnetic connection. There is a very strong pull and intensity that draws you to this person. So, kahit na anong gawin ninyo, mamamagnet at magmamagnet kayo sa isa't isa. Andun yung matinding, yung intense na nafe-feel mo yung connection kahit nakakakilala mo pa lang dito sa person. Basta, you'll know kung talagang itong person yung twin flame mo. Hard to explain. Noong una, sinasabi, wala mo alam sa ganyan, mga soulmate, twin flame, pero maraming nagki-claim. So, yan, tingnan mo. Kasi kung ikaw ay, kung na-attract kayo, both of you, na mamagnet kayo dito, doesn't matter kung anong edad ninyo, or nasaan kayo, basta parang, merong soul level connection kasi to, this is something na malalim. No? Mafe-feel mo yun. Hindi ko na i-elaborate. And there is balance, no? Balance. Pwedeng talagang smooth yung relationship ninyo. Pero pwede namang iba, pwedeng may imbalance kasi balance. So, there needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. Tama naman yun eh. Yung partner kasi, partners kayo dyan eh. Syempre. At saka hindi naman, talagang i-work nyo yung relationship ninyo. Babalansin nyo yun para kayo ay, para maggumana yung samahan, hindi yung isa lang. Siyempre, nandito yung parang temperance card na tinitimpla-timpla, no? So, siguro ganun. Bigayan, tansyan, pasensyan, depende na lang eh. At saka dapat balance, hindi lang puro physical. O, ayan yung binanggit yan ha, yung mga main, yung mga keywords dyan, hindi lang puro physical, hindi lang puro emotional. Dapat may spiritual din. Okay, so dapat kompleto yung ingredients. Diba? Para ma-maintain yung balance in a relationship. Kung ano man yung mga ibang ingredients na yun na wala dito sa listahan. At have faith. O, ayan, magtiwala ka lang, maniwala ka. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. So, sa tingin ko, this connection will grow. O mas magiging deeper pa yan. Kailangan andoon yung tiwala sa isa't isa, yung paniniwala. Diba ang faith is something na naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. O diba? Tingnan pa natin yung ibang energies mo. The Fool. Ay, nagwawala yung baraha. Wait lang. You have the Fool, Star, 2 of Wands, 5 of Wands, and then you have Death card. So, tignan na natin yung mga signs na meron dito. Meron tayong Aquarius dito, strong energy, no? Itong dalawa, Aquarius, tapos merong Aries, Leo, and Scorpio, si Death card. Oh, so, merong cleansing, purging, releasing energy with the Death card reversed. Siguro may mga bagay, may mga release kang gagawin, no? Itong week na ito. At pwedeng may mga changes din dito. Kasi death is also about transformation and ending eh. Endings and beginnings yan at saka transformation. Siguro yun lang. Pwedeng may mga ganon. Meron talagang beginning kasi may full card ka. Meron talagang beginning kasi may renewal with the start card. Mare-restore yung pag-asa. Or pwedeng wish come true ito, dear. Pwede. Pwede naman. Merong something na matutupad dito. Maaninag mo na may pag-asa para dun sa mga nag-e-expect ng miracle or pag-asa. Merong mga dito. Mare-recover, mag-heal.
Merong energy ng pag-hold back. O baka mga dapat ito. Mag-ingat. Huwag masyadong maging, bara-bara. Okay? So, sa tingin ko muna, hold your horses. Huwag ka muna nagmamadali. Huwag kang basa-basa pasok ng pasok sa mga bagay na hindi mo muna inalam ano yung pinapasok mo kasi ikaw din naman ang mapapahamak. Para sa mga nawawala ng pag-asa, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi dito sa Fool parang may lumilitaw dito na nagiging hopeless na eh. Pero ayan yung star card mo, ang kasunod. So, after ng pagiging ganon na energy is mabubuhayan ka uli ng loob with the star card. Sabi ko nga, maaaring ito eh. Ipagkaloob sa'yo eh. Kasi ito ay wish come true. No? Basta huwag ka maging impulsive dito sa full card mo. Baliktad yan. Two of Wands naman, wow! So, nakikita ko dito is visualization. Ito na yung manifestations. Ano ba itong mga pinaplano mo? Okay, meron akong mga nakikitang pagpaplano dito. At pwede rin naman yan ay choices or opportunity. Kasi parang dalawang poste na nandoon ka eh. So, ang nakikita ko dito is merong potential. Pagiging optimistic, pagiging positive. And you need to consider options. Siguro, kailangan mong mamili. Timbangin mo yung mga bagay-bagay. Meron ka ng visualization dito, tsaka may opportunities. Kasi maganda yan. Five of Wands. Okay, may mga clash dito. Meron talagang clash kasi may fury ka dito. Naku, iwasan mo na lang itong mga ganitong drama, toxicity. Kung makakaiwas ka naman. Kasi hindi naman lahat ng bagay lalabanan mo. Or hindi naman dapat lahat ng bagay papatulan mo eh. So, basta meron lang dito, siguro may mga nagka-clash, may magkasundo-sundo, pwede may pagtatalo talaga, misunderstandings, kontrahan, o mga karibal, kakompetensya, no? Death card, no, nabanggit ko na dito, sabi ko nga, parang dumadaan ka daw sa transformation, at ito binabanggit ay internal change. Kasi para kang nagpo-purge. Pag sinabi nating nagpo-purge, kung nagano ka nililinis. Parang pinupurga yun. Purge nga, purga. Pinupurga eh. Okay? Kailangan itong process na to para ikaw ay mag-transform. Meron ditong something na mag-e-emerge na lang eh. May parang metamorphosis ito Nag-e-evolve, nag-transform siya eh. And merong malakas na energy ng rebirth and regeneration. So, pagkatapos nung ending na yun, merong something na ipapanganak na bago rito. Bagong ikaw, Cancer. So, ayan, Cancer. Merry Christmas sa'yo. And a blessed New Year. Take care. God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.